Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Bago natin pag-usapan yung ating topic, ay gusto ko po munang ibahagi sa inyo itong post ng The Kapatid Buzz. Shoutout po sa The Kapatid Buzz. Nag-post po sila ng noontime show ratings at ang date po ay October 5 at October 6. Ito po ay ratings update mula sa Nielsen Philippines. At noong October 5 mga kababayan, ito po ang ratings, television ratings. Ito pong It's Showtime ay may 2.8%. Ito pong It Bulaga ng Tape Incorporated ay may 3.8%. At ang nanguna noong araw na iyon ay ang E80 ng TVJ sa TV5 na mayroong 4.5%. Ayan mga kababayan. At noong October 6 naman, ito pong It's Showtime ay 3.8%. Ito naman pong Tape Bulaga ay may 3.7%. So mas lamang pa ang It's Showtime mga kababayan Uy, congratulations Bago man lang kayo mawala sa ere pansamantalan, naunahan nyo pala itong Tape Bulaga. Biruin nyo yan, 3.8%, itong Tape Bulaga ay 3.7%. Pero pagdating doon sa nangunguna na hindi talaga matinag-tinag mga kababayan, ito pong E80 ng TVJ dyan sa TV5 ay merong 4.4%. So hindi bumababa yung kanilang ratings ng 4%. Ito namang dalawa hindi tumataas ng 4%. So itong It's Showtime saka itong Tape Bulaga naglalaro doon sa 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2 hanggang 3.8, pero hindi lumalampas ng 4%. Yung dalawa na yan, kumbaga yung dalawa talagang mahigpitan ng laban. At nagpapalitan, katulad nito, October 6, It's Showtime mga lumamang, pero noong October 5, yung Tape Bulaga ang lumamang. At hindi sila umaabot ng 4%. Dito kasi naglalaro yung ratings ng ng E80, 4% pataas. So maabot pa nga ng 5% yan So yan mga kababayan, congratulations po sa E80 ng TVJ sa TV5. Hindi pa rin natitinag sa tanghalian etong programa ng Legit Dabber Cats mga kababayan. At mas lalo na ngayon Mas lalo na ngayon, ang dami pong mga bagong nangyayari dyan. Lalong lalo na yung paglabas ni Lola Belen. Paglabas ni Lola Belen, alam nyo mga kababayan, hudyat na yan. Hudyat na ng pwedeng mabuhay muli itong Kalye serye. Itong Kalye serye, kasi kung matatandaan natin, doon nagsimula yung Aldab Lumabas muna si Wally bilang Lola. Pagkatapos nun meron palang kapatid si Lola. At meron pa isang kapatid. So naging riot po yung Kalye serye na yan. At doon na rin nagsimula itong si Maine Mendoza at itong si Alden Richards. So parang parang nangyayari uli At ang mukhang bumibida ay si Atasha Mulak. So tingnan natin kung ano mangyayari. At kanina, ito na yung main topic natin mga kababayan kanina. Ito pong si Boy Kulit. Kung matatandaan niyo, itong si Boy Kulit mga kababayan, ito yung nanalo ng ito yung nanalo ng house and lot At doon pa lang sa interview nila nung nanalo ito, nakitaan ito ng kakwilahan. No, talagang nakipagsabayan ng ng biroan ng original 8 Bulaga. Yun yung panahon pa na itong sila Tito Vic and Joey at ng Legit Dabber Cats ay nandun pa dyan sa GMA7. So, ang nangyari, nung lumipat itong TVJ dito sa TV5, gumawa ito si Boy Kulit ng kanta at nag-viral mga kababayan. At pagkatapos po nun, gumawa siya ng sariling Facebook page at talaga namang nakilala itong si Boy Kulit. At ang totoong pangalan ni Boy Kulit ay si Juanito Velasco Camacho Jr. Ayan po yung tunay niyang pangalan. At kanina, ito po yung nangyari kanina. Pinalabas po siya ng mga gwardya dyan sa studio ng TV5. Dyan po sa E80. Pinalabas po, yan po yung litrato na sa screen natin Pinalabas po siya ng ng security. Kasi ang kulit Ang kulit po na ito kanina
Ang nangyari kasi, nag-request po ito ng kanta. Doon sa nanalo sa Sing It. Nag-request po siya ng kanta. Tapos kinanta naman nung winner. At pagkatapos noon, dumating yung pagkakataon na siya naman yung nakausap ni Bossing Big Soto. Kaya nung sinabihan siya ni Bossing Big Soto na kumanta, hindi na po ito nagdalawang isip. At sabi niya, ang gusto niyang kantahin yung kay Rico Puno. O Rico Puno daw. Tapos ang title lang gusto niyang kantahin yung Macho Guapito. So, ito na, nangyari, tumugtog na yung banda. Habang nag-i-intro yung banda, pumasok ba naman kumanta na agad. Kinanta agad yung chorus ng Macho Guapito. Sabi tuloy ni Bossing Big Soto, teka muna. Pinasok mo agad yung chorus dapat magsimula ka sa umpisa. O yan na. Kumanta na siya, sinimulan niya sa umpisa. Ang problema mga kababayan, gustong gusto, feel na feel niya yung kanta. Ang problema, yung kanta hindi siya feel. Wala po sa tono mga kababayan Sabi nga ni Tito Sen Indo yung kumanta nang walang-wala sa tono. Hindi lang wala sa tono walang-wala sa tono. At habang kumakanta siya talagang grabe mga kaibigan, bigay na bigay Talagang sumisigaw pa. May stage performance, wala lang talagang singing performance. So talagang hinataw niya yung kanta hanggang matapos. Pagkatapos nun bigla siyang hinila ng mga gwardiya. At bigla humingi ng saklolo kay Bossing Big. So, yan ang nangyari. Yan po yung nasa litrato. Hinila po siya papalabas ng studio Ang kulit kasi. Kaya grabe yung nangyari kanina diyang katatawanan. At alam nyo, kaya nakakatawa. Ito mga kababayan, kaya nakakatawa. Kasi yung kanilang biroan dyan, yung kanilang pagpapatawa, spontaneous. Hindi po yan scripted. Wala pong pinag-usapang ganitong gagawin, ganito. Walang ganun Ayun yung nakita ko Para bang yung natural flow, yung flow ng usapan na pupunta talaga sa katatawanan. Tapos sinabayan pa ni Boy Kulit. So napakasaya nung nangyari kanina. Na iba talaga mga kababayan. Iba talaga yung kapag nagkakaroon ka ng comedy na natural. Yung walang script, basta spontaneous, kung ano lang lumabas, yun ang mangyayari. 'Di ba? Yun yung yung meron sa E80 na wala sa ibang ibang noontime shows. Kaya 'di ba? Iba kasi halatang-halata mo 'Di ba? Halatang-halata mo trying hard 'di ba? Talagang pinipilit na lang magpatawa kahit hindi nakakatawa. Pero ito grabe po yung nangyari kanina. Panoorin niyo sa mga hindi nakapanood, talaga namang matatawa kayo dito kay Boy Kulit.